nakikinig sa atin sa kanila pong mga tahanan, sa cellphone at maging sa kanila pong mga computer at sa kanila pong internet. Maraming po salamat sa inyo pong pakikinig sa atin pong programa. At kayo po ay nakatune in ngayon sa DWEN FM, Cool Radio 100.5. At ito pa ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. Ako nga pala inyong lingkod, si Brother John Layusa, at kasama ko ngayon ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. Pray po muna tayo bago tayo mag-start, kapatid na Sam. Sige po, samahan niyo po kami sa maikling pananalangin. Ama naming kapuri-puri sa lahat, ikaw na pinakamakapangyarihang Diyos. Ama, salamat po Diyos sa araw na ito at sa pagkakataon muli o Diyos na ibinigay mo sa amin upang ganapin namin o Diyos ang aming mga tungkulin bilang iyong mga lingkod. Sa oras nito, Ama, ng aming pangangaral ng inyong mga banal na salita, humihingi po kami, Ama, ng karunungang sapat upang ang mamutawi sa aming mga labi o Diyos ay ang nagbubuhat lamang sa inyong mga banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Ama, na kami hindi magkulang o sumobra man sa mga nakasulat na ito, Diyos. Ganun din po, Ama, sa mga nakikinig sa oras ito at nanonood ng live sa mansulok ng mundo sila naroroon. Tulungan mo po ang bawat isa na mabigkis ng pagkakaisa at huwag maging matigas ang kanilang paniniwala o Diyos na panangnan ang aral ng tao. Kaya nga po, Ama, tulungan mo rin po sila, Aba, na ikaw lamang ang masunod at hindi ang kanilang mga sariling kalooban. At hinihiling namin ito sa iyo na pagkaisahin mo po kami, Ama, ng pananampalataya. Ganun din po, Ama, nagpapasalamat kami sa himpilang ito na patuloy mong ginagamit na siyang naging daluyan o Diyos ng inyong mga banal na salita. Salamat sa aming technician, sa aming station manager na walang sawang tumutulong para sa Balitang Biblia. Muli, Ama, lahat na mga kapurihan, mga pagpapala ay aming itinataas sa iyo, idinadalangin sa pamamagitan lamang po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At magandang hapon po muli sa inyo lahat mga kapatid. At sa atin pong pagpapatuloy ay kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Para sa Smart po natin yan, 0998-549-1757. Kung kayo naman ay naka-TM, 0916-1154-806. Yan. TM po natin ha, 0916-1154-806. Okay. Sa atin po nga pagpapatuloy sa programa natin, patuloy natin pinag-aaralan ang topic ang tungkol po sa kasalanan. Meaning po ng kasalanan, ayon po sa Biblia, ay missing the mark o merong pinapatudla sa atin ng Diyos at hindi natin ito tinatamaan. And isa pa sa kanyang kahulugan ay yung pagsalangsang sa utusan ng Diyos. Ano po? So, anumang bagay na iniutos ng Diyos at sinasalangsang natin o hindi natin sinusunod, tayo po ay nagkakasala sa kanyang harapan. So, yung mga pagkakataon minsan, natalakay na rin natin na may mga bagay talaga na matuwid para sa harapan natin o tama sa ating kaisipan. Pero pagka tiningnan mo sa Biblia, tayo po ang nagkakamali, no? Hindi po yung Biblia. So, maganda sa atin, pero sa salita ng Diyos, hindi. Okay sa atin, pero sa utos ng Diyos ay hindi. So, binigyan natin ng example ng mga nakaraan. Napakarami nating example. And kahapon nga, natalakay natin na talagang ayaw ng Diyos ng pagkakasala. So, paano natin malalagpasan ang mga ganitong klaseng pagkakasala? Ano po? Paano natin, sabihin natin, matatakpan yung mga ganitong klaseng kasalanan? Ano? Paano tayo mapatawad ng Diyos para sa ating mga kasalanan? Unang-una, sabi ni King David doon sa Awit 32, 1 and 2, si King David kasi nung nagkasala siya sa harapan ng Diyos, nung ma-realize niya yung kanyang pagkakasala, isa ito sa mga nabanggit niya. And napakaganda ng sinabi niya dito sa Awit 32, verse 1 and 2, kapatid. 32, 1 and 2. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. So, alam natin na lahat tayo nagkakasala. So, may mga pagkakataon talaga na sa ating pagkakasala, nandoon yung consequences ng mga nagagawa natin pagkakasala. And siyempre, sinabi mismo ng Panginoon na ang lahat ng kasalanan, o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito, ang sabi ni King David, mapalad siya. Sabi dito, kung patawarin siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. So, gaano ba sabi natin, gaano ka blessed yung isang tao, gaano kasaya ang isang tao
kapag ka siya ay napapatawad ng Diyos. At kapag ka may kasalanan ka, mabigat ang puso mo, mabigat ang kalooban mo, nahihiya ka. Ngayon, doon sa pinagkasalaanan mo at humingi ka ng tawad at pinatawad ka, hindi ba nakakatuwa yun? Masaya po. Oo. Masaya ka di ba? Yun yung, siguro naranasan nyo na yung sinasabi ko Mm. Lahat naman tayo nakakumit ng kasalanan sa kapwa natin tao. Oo. And then pag nakakahingi tayo ng tawad at pinatawad tayo, di ba, ang sarap ng pakiramdam. Magaan. Magaan. Yan din mismo ang pakiramdam ng isang tao nagkakasala sa Diyos and then pinatawad siya ng Panginoon. Yun kung talagang naramdaman mo na nagkakasala ka sa Diyos. So hindi ba natin hinahatulan na, Brad, siguro ang gusto natin sabihin kapag lumapit ka ba sa Diyos, pinatawad ka ng Diyos, yung mapapasigaw ka talaga sa ano? Hindi naman natin sinasabing ganun. Pero ang gusto lang natin makita dito o gusto natin sabihin, ikaw mismo sa iyong sarili ang makakaramdam niyan Mm. Di ba? Nagsisisi ka sa iyong mga pagkakasala. Kaya natin ito sinasabi kasi naranasan talaga natin ito No, na talagang na-realize ko yung mga pagkakasala ko sa buhay. Yung talagang mga nagagawa ko mga pagkakamali. And then yun nga, yung alok ng Diyos na pagpapatawad and then nabaptize ako. Talagang, sabi ko na may mga pagkakataon talaga na pagka nag-Lord Supper, napapaiyak ako Kasi yun talaga ang sinasabi ng Bible di ba? Pagka mag-Lord Supper, kaalalahanin mo yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, yun na naging dahilan bakit ako napatawad ng Diyos sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Kaya, talaga mapapaiyak So, ibig sabihin lang, may mga nababautismuhan kasi sa atin na parang hindi din sila seryoso doon sa salitang pinatawad ka ng Diyos. No? Kumbaga parang ang magiging pamantayan mo sa iyong sarili, kung talagang seryoso ka, sa iyong sarili lang kung talagang seryoso ka na pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng pagkakasala, yung moment na yun na ikaw ay napatawad ng Diyos o binautismuhan ka, dapat nandun yung katuwaan mo. Saka minsan Na may mga kapatid tayo, Brad, na o kahit ako lang, Oo. nung pagkatapos na ako ay ilubog sa tubig, di ba, pag-ahon, yung sigaw mo na, hoo! Ay, parang- Sumigaw ka natin. Kasi bakit? Parang ang gaan na masyado yung pakiramdam mo. Nalala ko din yung tatay ko, ganyan din Nung nabaptize siya, talaga napasigaw siya siguro makikita natin yun yung sinasabi nating epekto nung seriousness na naintindihan mo na nagkasala ka. And then after na ikaw ay mabaptize, yung sabi ng Brad Sam na magaan ang pakiramdam. Kasi napatawad ka ng Diyos. Di ba, kasalanan mabigat. Mabigat. Yung sinasabi doon sa Hebrew chapter 12, ipasanin na pasan-pasan natin. Tapos pagka pinatawad ka nila, sabi ng Diyos, come to me all of you are weary and tired, and I will give you rest. Pag sinuko mo na sa Diyos lahat ng problema, lahat ng kasalanan, gagaan talaga ang buhay mo Talagang sabi nga stress-free. No, mawawala yung mga stress mo sa buhay kasi bakit? Meron kang Diyos na pinaglalagyan. At yan yung alok sa atin ng ating Panginoon. Oo, yan yung alok talaga sa atin ng Diyos. Kaya, ang ano lang natin dito, siguro kung nung nabaptize ka, hindi ka masyadong natuwa, parang okay lang. Parang wala. Oo, hindi naman tinatunan na hindi ka seryoso. Siguro, humingi ka din ng tawad. Kaya lang, yung sinasabi ni Jesus Christ na doon sa dalawang klaseng pinatawad ng Diyos, yung sobrang laki ng kasalanan, yun yung talagang sobrang din. Nagsisitahan Oo. siya. Yung isa na parang feeling niya okay lang siya, hindi masyadong yun. Hindi masyadong mabigat sa kanya. Kaya, ang sabi ni King David, pagka nandun yung kasalanan natin, pagka pinatawad ka ng Diyos, talagang magaan sa buhay yun Talagang matutuwa ka na tinatakpan ng Diyos ang ating mga kasalanan. And then, sabi niya dito, lalo na kung hindi ka paratangan ng Diyos sa kasamaan. Oo. No? Kumbaga, hindi natin alam, ako, hindi ko din masasabi ng direkta sa inyo kung meron ba mga pagkakasala na hindi ka nasisingilin ng Diyos. Abay, salamat sa Diyos. Kung nagkasala ka sa Panginoon tapos hindi ka siningil ng Diyos, abay, salamat sa Panginoon. Di ba? Kasi alam natin, ang kasalanan, ang kabayaran niyan ay kamatayan kung hindi mo pagsisihan. No? Kung sakaling yung kasalanan ay hindi mo makuha yung consequences, abay, salamat sa Panginoon. Alam ng Diyos yun kasi maaaring nakikita niya talagang seryoso ka sa iyong paghingi ng tawad, di ba? Kaya nandun yung kaginawahan sa buhay mo na talagang alam mo sa sarili mo pinatawad ka ng Panginoon. No, kaya seryoso talaga ang paglapit sa harapan ng Panginoon. Ganito ka seryoso, isang seryosong bagay na kapag sa pakiramdam mo mismo sa sarili mo, after na mabautismon ka, mabigat pa rin ang kalooban mo, ay baka hindi ka talaga nagsisi sa kasalanan. Ano po? Isa pa sa Roma chapter 3 verse 7. Kaya kailangan yung pakiramdam na nagaanan ka dahil pinatawad ka nga, maramdaman mo dapat yun, no? Para talagang, sabihin natin, required ba yan, Brad? Nakasulat ba yan sa requirements ng Diyos?
Ano na yun, automatic yun di ba? Kasi Oo. pagka naramdaman mo nga naman yun, totoo talaga na seryoso ka. Chapter 3 kapatid, verse 7 ng Roma. Roma. Yan. Datapot kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya. Mm. Bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? So sabi dito ni King David ay sa sumunod ito. Pablo. Kung itutuloy-tuloy mo yan kapatid sa 8 hanggang makikita mo hanggang chapter 10. No, from Verse Old 10. Testament ito no? Na sinasabi rito. And pag tinignan niyo maigi, bago yung pagbasa mo kapatid sa verse 7, meron pa dito sa chapter verse 4. Verse 4. No? Ano sabi niya sa verse 4 kapatid? Huwag nawang mangyari, o bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling gaya ng nasusulat. Mm. Sa verse 8, at bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. 9. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan, sapagat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grigo na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Okay, so ito na yung verse 10, ito na yung verse 4. So, na walang matuwid, wala kahit isa. So, dito Opo. ang sinasabi ni kapatid na Pablo sa kanyang sulat, pwede ba nating takpan ang ating mga kasalanan? Hindi no? Na kumbaga, gagawa tayo ng masama, tapos yung kasalanan, magpapatuloy lang. Kumbaga, gagawa ka ng masama, and then ang magiging resulta, mabuti. Ay, hindi po maaaring mangyari yun. Hindi. Ang tanging makakatakip ng kasalanan sa harapan ng Diyos ay yung paghingi ng tawad sa Kanya at Opo. pagtatapat mismo sa Diyos. Mm-mm. Kasi sabi nga dito, lahat ng tao sinungaling Opo. Ang Diyos lamang ang tanging tapat. Mm. O kaya kapag halimbawa, nasa harapan ka ng Panginoon, pwede ka ba magtago ng kasalanan mo? Hindi po. Hindi. Pwede mo ba takpan ng kasalanan mo? Wala tayong Hindi. Kaya kailangan kapag kakaharap mo ang Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya, seryoso. Na talagang ito yung kasalanan mo, wala ka naman kasi may tatago sa Diyos Wala po. Pwede sa tao makakapagtago ka ng kasalanan, pero sa Diyos hindi. Hindi. Kaya kung meron ka mang dapat na hingian talaga ng seryosong paghingi ng tawad, walang iba kundi sa harapan ng Diyos para talagang mapatawad ka ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na kapag tao kaharap mo, magtago ka ng kasalanan. Hindi po, no? Ang ibig ko lang sabihin na hindi mo talaga matatakpan o maitatago ang iyong kasalanan. Kaya anong gagawin natin? Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na takpan ang ating kasalanan. Balik tayo sa Old Testament. 85 naman tayo kapatid ng awit. Awit 85, verse 1 and 2 din. Kanina binasa natin, 32, 1 and 2. Ngayon naman, 85, 1 and 2. No, King David pa rin yan. Ano sabi ni King David yan? Panginoon, ikaw ay naging lingap sa iyong lupain. Iyong ibinalik ang nangabihag ng Hakob. Iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan. Iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan. Amen. Di ba? Sabi dito ni King David, iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan. And then verse 3, Iyong pinawi ang buong puot mo. Iyong tinalikdan ang kabangisan ng iyong galit. verse 4, Ibalik mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan at papaglikatin mo ang iyong galit sa amin. Amen. Verse 5, Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa lahat ng saling lahi? So, alam natin na hindi gagawin ng Diyos yun. So, nakita nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Lagi ko sinasabi na si King David, pag gumawa siya ng mga pangungusap, kakaiba. Pambihira yung mga salitang ginagamit niya para pukawin yung damdamin ng Diyos. Tungkol sa daing niya, tungkol sa kanyang paglapit. Tinan yung sinasabi dito ni King David, di ba? Sabi niya, pinatawad mo kasalanan namin, tinatakpan mo kasalanan namin, diba? Tinalikdan mo yung galit mo, tapos ibinalik mo kami, binigyan mo kami ng kaligtasan. And then yung verse 5, tinan mo, magalit ka ba sa amin magpakailanman? Alam ni King David na hindi kayang gawin ng Diyos yun, dahil ang Diyos maawain Kapag humingi ka ng tawad, hindi magagalit ang Diyos sa'yo magpakailanman. Ang tao nagtatanim. Minsan, ang tagal na ng kasalanan mo, nakatanim pa rin sa kanya yung galit. Pero ang Diyos hindi. Mapagpatawad ang Diyos at kaya niyang takpan ang kasalanan natin kahit sa isang iglap. No? Pag humingi ka ng tawad sa harapan ng Diyos, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nabautismuhan ka, gaano ka man kasama, hindi ka pagtatamnan ng Diyos. At hindi na yun ang alalahanin ng Diyos. Hindi na alalahanin ng Diyos. Kaya sabi, tinakpan na Oo. So pag tinakpan na, talagang hindi mo na
makikita. Ngayon, Kasi minsan tayong tao, pagka mayroong nakagalitan sa atin at nagkagalitan ulit kayo, oo, isisisi ulit sa'yo yung mga ginawa mo. tama yung kapatid, Pero ang no? Diyos hindi na Tama yun. Kaya yun yung pangit sa atin, no? Na kapag gumagawa tayo ng masama, tayo pa mismo ang nagtatago. Hindi. Kailangan sabihin natin sa Panginoon. Opo. No? Kasi unang-una, ang Diyos ay mapagpatawad sa lahat ng bagay. Ngayon, may mga bagay din tayong ginagawa sa kasalanan natin, kung paano natin tinatakpan. Mali, no? Maling paraan. Kaya sabi natin, humingi ka ng tawad sa Diyos para mapatawad ka kasi alam niya ang lahat ng bagay. Opo. Hindi ka pwedeng magtago sa Diyos. Opo. May example natin sa Genesis, di ba? Kwento natin, alam na ng karamihan yan eh. Sa Genesis chapter 3, nagkasala si Eva at Adan, di ba? Noong nagkasitahan, ano nangyari doon sa mag-asawa? Di ba nagkasisihan? Nagsisihan yung asawa eh. Sabi nung lalaki ni Adan, kasi itong babaeng binigay mo nagbigay sa akin ng prutas eh. Sabi naman ng babae, hindi po yung ahas yung nanukso sa amin. Yan ay mali, no? Mali na pagtatakip ng kasalanan na para bagang, alam mo na nagkasala ka, mangangatwiran ka pa. Pinakamaganda sa harapan ng Diyos, yung humingi ka kaagad ng tawad kasi kilala ng Diyos yung buhay natin. Opo. Hindi ka makapagtatago sa Diyos na mangangatwiran ka pa. Lahat naman kasi ng bagay, pwede natin pangatwiranan eh. Pero sa Diyos, hindi ka makakapangatwiran sa harapan ng Diyos. Opo. Pagka nagkasala ka sa harapan ng Diyos, mabuti pa humingi ka na ng tawad. Huwag mo nagsisihin yung iba. O huwag ka na manisi pa ng iba. Kasi minsan yun na nga sinasabi natin, bakit ang hilig nating manisi pagka sa mga masasamang bagay nangyari sa atin? May Di ba? sinisisi May ka. sinisisi tayo. Pero pag mabuti naman, wala naman. Di ba? And then, yun nga isa sa mga pangit kapag ka nakagawa ng masama at pumalpak ang daming sinisisi. Dapat kung gagawin mo yan, gawin mo yan, talagang gusto mong gawin. Tanggapin mo at pagsisihan. Oo, tanggapin mo at pagsisihan. Sa lumang tipan pa rin, yung sa Joshua, yung nakipaglabanan sila, mahaba din ang kwento nito si Akan, yung nakipaggera sila, tapos itong Akan na to, nagnakaw. Akala niya, yung ninakaw niya, may tatago niya. Tinago niya ngayon yung ninakaw niya. Natalo ngayon sila. Sabi ng Diyos, meron kasing nagnakaw sa inyo dyan, na nagtago. Kala niya siguro makakapagtago siya sa harapan ng Diyos. Hindi. Alam ng Diyos eh. Okay, sabi ni Diyos, sino yung nagnakaw sa inyo? Yun, si Akan na nasumpungan. Si Ananias at saka si Sapphira, pareho din ang kaso, di ba? Nagtago din sa harapan ng Diyos. So, ang point lang natin dito sa mga sinasabi ko po sa inyo mga kwento na yun, ay, hindi mo maaring takpan ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Pinaka-the best pa rin, ang ibunyag mo sa Diyos lahat ng iyong kasalanan. Opo. Para mapatawad ka ng Diyos. Kasi kapag inamin mo na sa Diyos lahat ng kasalanan mo, at ready at talagang seryoso ka, naku, napakadali ng Diyos magpatawad. Kaya nga niya ibinigay yung kanyang bugtong na anak eh. Opo. No, para sa ating mga kasalanan. Kaya nabuhos ang dugo noon. Panlinis sa ating kasalanan. Yung kahulugan ng kanyang pagkabuhos ng dugo. Di ba? Paglilinis ng ating kasalanan. Namatay siya para sa atin. Kaya ang pinakamaganda na paghingi natin ng tawad sa Diyos o yung paglapit natin sa Panginoon, kagaya ng sinabi diyan ni King David, sabi diyan sa verse 2, kababasa mo ng kapatid na Jason. Sabi niya, iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan. Iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan. O yan ang tamang pag-cover ng kasalanan. Hayaan mong Diyos ang mag-cover ng iyong kasalanan. Kasi pagka tayo magko-cover ng kasalanan natin, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Kaya pinakamaganda, ang Diyos ang ipagtago natin ng kasalanan. Kaya natin Diyos ang magtakip ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, pagpapatawad ng Diyos para sa atin. Isa pang talata, kapatid, sa Santiago chapter 1, verse 21, kapatid. 1:21. Anong dapat natin gawin para yung kasalanan mawala sa atin? Kasi hanggat hindi ka humihiwalay sa kasamaan, masasabi mo bang nagsisisi ka na? Nandyan ka pa rin sa kasamaan. Ano sabi niya, kapatid, sa 21? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi diyan, ano yung umpisa niya, kapatid? Ihiwalay ninyo. Ihiwalay, di ba? Umpisang-umpisa pa lamang ng salita, sabi diyan, ihiwalay ninyo lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Anong gagawin? Tanggapin na may kaamuan yung salitang itinanim. Bakit sabi ni kapatid na Santiago, tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim? Kasi usually, ang taong nagkakasala kapag sinisita mo, nagagalit. Nagagalit yan. Lalo na pag nakakagawa siya ng mali. Kasi tayo nga, yung sinasabi nga natin kanina,
ang paraan nating mga tao sa ating kasalanan, pilit nating kino-cover up. Opo. Pag nakagawa ng kasalanan, mga ngatwiran talaga eh. Mm. Para magmukhang wala siyang kasalanan. Yun yung sakit nating mga tao. Kaya kapag ka nasisita sa kasalanan, nagagalit. Sabi ni kapatid na Santiago, huwag ka magagalit. Tanggapin mo yung salita na may kaamuan. Opo. Kasi makapagliligtas ng kaluluwa mo yun eh. Kapag inamin mo na ikaw ay nagkasala, makapagliligtas ito ng iyong kaluluwa. Opo. So, kaya nga 'di ba, isa sa mga sakit ng kasalanan yung pride eh. Opo. Yabang yun eh. Sinisita ka na doon sa kasalanan, yayabang ka pa na hindi ka nagkakasala o hindi mo ginagawa o hindi masama yung ginagawa mo. Maraming katwiran. Ako, pagka sa Diyos, kasalanan po yan. Opo. Kahit na anong sabihin mo dyan. Di ba, sinasabi nga nila, white lies. Di ba? White lies. Ano yun? Baga, pag white lies daw, okay lang daw yun sa Diyos. Naku, hindi po. Kasalanan pa rin. Kasalanan po yun. Lies pa rin. No, sa tao, pwede nating sabihin yung white lies, tama yun. At matuwid yun. Kasi, ano sabi nila, pwede nagliligtas ka ng buhay ng kapwa mo. May mga sitwasyon silang binibigay. Kaya ka nagsinungaling para maligtas yung tao. Nako, wala po tayong mababasang ganun sa Biblia. Ang kasalanan sa Diyos ay pagsisinungaling, at ang pagsisinungaling kasalanan sa Diyos. Kahit anong takip mo dyan, hindi mo kayang takpan yan. Kitang-kita ng Diyos yan. Di ba? Kaya pinakamaganda, humingi ka na lang ng tawad sa Panginoon. At yun ang sinasabi diyan ni kapatid na Santiago, tanggapin mo na may kamuan yung salitang itinanim. O ngayon, tanging ang Diyos ang may kapangyarihan para ang, sabi natin, yung sting, kamandag ng kasalanan ay mapawi. No? So kung halimbawa yung kasalanan na yun ay pader na nakapagitan sa iyo at sa Diyos, kailangan mo ang ebanghelyo ni Kristo. Roma 1 talatang 16, di ba? Kung may pader na nakapagitan sa iyo, kunin mo yung ebanghelyo ni Kristo, pasabugin mo yung pader para makita mo ang kalooban ng Diyos. Opo. Di ba? Roma 1:16, kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O, di ba sabi diyan, power of God. Di ba? Dunamis, dynamite. Okay natin sinabi yung salitang parang may pader, kunin mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung ebanghelyo, pasabugin mo yung pader para hindi ka matakpan. Di ba? At makita mo yung kalooban ng Diyos. Yun yung power ng Diyos. Kasi ang tao nagkakasala, hiwalay sa Diyos. Wala siya sa Diyos. Doon kumbaga parang nasa pader ka, nakakulong ka. Anong kailangan mo? Di ba? Sinasabi natin ng karang araw, ang tao nagkakasala, para ka nakakulong. Gamitin mo yung dinamita ng Diyos. Pasabugin mo yung kasalanan na yan para mapatawad ka ng Panginoon. Makalaya sa kasalanan. No? Kasi walang anumang klaseng weapon dito sa mundo ang pwedeng makapatay sa kasalanan. Tanging kapangyarihan ng Diyos, yung dunamis ng Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos, yun ang kayang magpasabog ng kasalanan at magpawala ng kasalanan. So, kanino ka lalapit? Di ba? Kung tayo nagkakasala, wala ka ibang lalapitan kundi ang Diyos. Bakit? Ang pagpapatawad po ng Diyos ay posible. No? Unang Juan, chapter 3. Nasabi ko sa inyo, kahit na anong kasalanan na magawa mo sa harapan ng Diyos, basta seryoso ka, kaya kang patawarin ng Panginoon. Unang Juan, chapter 3, kapatid. 5, kapatid. 4, patuloy. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yes. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kaniya'y walang kasalanan. Sabi dito, di ba? Alam natin na ang law, yun yung natatransgress ng tao, nalalabag ng tao kaya siya nagkakasala. No? At sabi niya, alam naman natin yan eh. Di ba? Sino ang pwede mag-alis ng kasalanan? Kundi ang Panginoon lamang. Di ba? Sabi niya, sino mang nananahan sa kanya, hindi nagkakasala. At kapag nagkakasala, hindi siya hindi nakakita sa kanya at hindi nakakilala sa kanya. Di ba? Kaya ang taong ibig na gumawa ng masama, wala talagang Diyos sa kanyang puso. No? Ang taong nag-iibig gumawa ng kalooban, yan yung nakakita ng kabutihan ng Panginoon. So, ang Diyos lagi nakahandang magpatawad. Unang Juan, chapter 1, verse 7, up to chapter 2, verse 1. Sorry po. Seryoso po tayo. Unang 1 verse 7 hanggang 2, chapter 1. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag,
ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Mhm. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mm. Kung sinasabi nating tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. So, sa ating conclusion, mga kaibigan at mga kapatid, dalawa po ang klase na nagkakasala sa panahon natin ngayon. Ano po? Isang Kristiyano na nagkakasala at isang makasalanan. No? Sabi ko, magkaiba po yung dalawa na yun, nagkakasala at makasalanan. Ang makasalanan po, ito po yung hindi pa lumalapit sa harapan ng Diyos. Ito po yung mga tao na wala pang Diyos sa kanilang puso. Ito yung mga makasalanan. Hindi pa nababautismuhan sa harapan ng Panginoon. Sino yung mga nagkakasala? Ito yung mga Kristiyano na nakakagawa pa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Pareho pong may kapatawaran ang dalawa na yan. No? Yung makasalanan, pag lumapit sa ating Panginoon, kukunin niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung Ebanghelyo, susundin niya, sumampalataya, magsisi at mabautismuhan, maliligtas siya. Yun naman pong Kristiyano, magpahayag palagi ng kanyang mga nagagawang pagkakasala sa harapan ng Diyos kasi hindi siya makapagtatago ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. At laging nakahanda ang Diyos na magpatawad sa kasalanan. Sa makatuwid, sa ating conclusion, gaano man kalaki yung kasalanan na iniisip mo sa iyong sarili na ikaw na ang pinakamakasalanan sa buong mundo, kaya kang patawarin ng Diyos. Basta seryoso ka lang na humingi ng tawad sa Kanya. Lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, no? Sumampalataya ka, magsisi ka, magpabautismo ka, hugasan mo ang iyong kasalanan ng dalisay na tubig. And then, maging mananamba ka sa Kanya. Pumunta ka sa tamang iglesia na itinayo ng ating Panginoon at doon mo purihin ang Diyos at alalahanin ang Kanyang katawan at Kanyang dugo tuwing unang araw ng Sanlinggo para sa pagpapatawad ng kasalanan. Maraming po salamat at siya nawa nabiyayaan kayo ng ating pag-aaral at nasa inyo po ang pagsunod niyan ayon po sa kalooban ng Panginoon. Muli, kayo ay binabati ko kayo at salamat sa inyo pong pagtangkilik sa atin. Bati na po kayo mga kapatid. Huwag niyo kalimutan yung ating mga tagapagsalita. Magandang hapon po dyan sa bayan ng Morsebis. Binabati ko po si Nanay Lita, Tatay Terso sa mga kapatid ko, si Ate Jet, si Carolan, magandang hapon, at si Kagawad Mili Pahuyo, Kagawad Bilita Espiritu, magandang hapon po. Milyares Family, magandang hapon. Esguera Family dyan sa May Gubat, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Kalimutan niyo. At yung ating mga kapatid San Roque, magandang hapon po. Hansel Family at Bornales Family. Sa inyo pong lahat nakikinig dyan, salamat po. At sa ating mga, ang Rosulio Family sa San Isidro, sa inyo pong lahat nakikinig dyan, hindi ko na isa-isahin. Salamat po at God bless you po sa inyong lahat. Okay, magandang hapon muli sa lahat. Diyan sa Barangay Tres, ano po, ang Hanay Family. Diyan kina Kuya Tutoy, ano po, diyan sa likod, sa may likod bahay. Kana Lola Ayong, Nana Nili, kay Angela, kay Joshua, at sa lahat na rin po ng mga kapitbahay ko, ano po diyan, kay Ate Alisa Gadal Family, Brillantes Family, at Paharin Family, at sa Bilasco Family, ano po, magandang hapon po sa inyong lahat. At lahat na rin po ng mga kapatiran at hindi nabati, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po. Okay, Rafael Ortiz, Ruth Diso, pinabati natin, Bagyo Anabel, M. Jobilo, Minda Carian Bernaldez, ayan, Rose Asunto Belo, magandang hapon din po. Okay, at yung iba naman, mga ano na ito hindi man niya nanonood talaga. Okay, pinabati natin siyempre lahat ng mga nanonood sa atin at wala na tayong oras, lahat-lahat po, pati yung mga nakikinig po sa atin. Lalo na po dyan sa Tabas Paracali at dyan po sa Iyawan, Batubarani. Maraming po salamat sa inyong pagtangkilik at sa inyong pong panonood. At siyempre salamat sa ating technician, kay Sir Francis Ibia, at ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobet. Hanggang sa muli po nating pagkakarinigan at kami po ay nagpapaalam na at iniiwan po namin kayo isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye!